Hindi lang mga barkong humarang, gumitgit at ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas ang na-monitor sa West Philippine Sea sa gitna ng pangaharas ng China. 6 na Chinese warship, Navy aircraft at higit sa 10 barko pa nila ang nasa paligid ayon sa AFP Western Command. Nakatutok si Joseph Moro. Takip silim ng March 4 Lunes habang papalapit ang resupply mission team sa may Sabina Shoal na mataang paikot-ikot ang helicopter ng Chinese Navy. Inikutan nito ang PRP Sindangan at PRP Cabra na nag-escort sa dalawang resupply ship na unay sa May 1 at unay sa May 4. This helicopter are also those helicopters that we see in Bajo de Masinloc whenever we patrol that area. So we know for a fact that this is a PLA Navy helicopter. They made 5 passes over Unay sa May 4. On the 5th pass, they were closer than the usual and they hovered a little bit, siguro taking pictures or they're showing some interest in Unay sa May 4. Alas 6 ng umaga at nagtatangkang humarang itong China Coast Guard 21555. Yung mga ganyung klase ng barko ng China, ito yung maliliksi kaya ito yung pinapangharang nila doon sa ating mga barko, itong BRP Sindangan, para hindi makapasok doon sa Ayungin Shoal kung saan nandoon yung BRP Sierra Madre. Nang bumanggana ang China Coast Guard sa BRP Sindangan at pinagtulungan ng bombahin ng tubig ng dalawang China Coast Guard ang unay sa May 4, isang hindi makilalang aircraft ang umiikot sa itaas. May na-monitor din na 5 barko ng China Coast Guard, 12 Chinese militia vessel at 3 barko ng Chinese Navy at 3 warship ng China. Normally, we only see Chinese Coast Guard vessel during resupply mission. And the Chinese warship, they usually stay out of range, kumbaga. But yesterday we were surprised to see 6 Chinese warships in the area. Bukod pa yan sa 6 na Chinese militia vessel na nakamonitor na nakapaligid lamang sa lugar, pati na ang 2 eroplano ng Chinese Navy. We were clearly outnumbered. Isang araw bago nangyari ang pangharas, nakita ang isang barko ng United States Navy pero walang ikinababahala ang AFP Western Command. That's the usual freedom of navigation patrols. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may freedom of navigation sa mga high seas ang kahit sinong bansa dahil walang pwedeng umangkin at pagmay-ari nito. Sabi naman ng spokesperson ng US Embassy na ang Amerika raw lilipad, maglalayag at mag-ooperate saan man pinapayagan ng international law. Mula rito sa Palawan, para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.